Ken, Alce, maraming salamat. Maraming salamat sa inyong panahon. Maraming salamat sa inyong pagdalaw sa amin dito sa The Interviewer. I wanted to understand where we are, where we're going. Ano ba ang nangyayari? Bakit ang ingay-ingay ng pag-uusap tungkol sa budget na ito? Hindi ko pa rin siya naiintindihan ng buo. At hindi ko naman talaga siguro siya maiintindihan ng madalian. At ang aking haka-haka, ang aking pagmumuni-muni ay, kung ganito ang reaksyon ko, marami rin siguro ang reaksyon na, ano ba yan? Makatarungan ba ito? Malinis na ba ito? Anong klaseng budget meron tayo ngayon sa 2026? Yung 2026 budget para sa amin dun sa aming statement, talagang puno pa din ng pork barrel allocations, no. Both dun sa hard, and sa soft. No? Pag sinabing hard, yun yung mga infrastruktura. Meron kayong tatlo actually, yung hard, soft, and shadow. Yung shadow mas nanggaling sa kanila. Sa PBC yun. No? PBC, okay. Oo. Pero yung yun nabanggit natin kanina, syempre pati yung soft naman, yun naman yung mga social assistance or ayuda, na ang problema kasi doon ay napopoliticize yung pag-identify ng mga benepisyaryo, o sa kabilang banda sa hard ay merong pangingialam o panghihimasok ng mga politiko. Kahit after the Senate investigation, after the independent commission, after the congressional hearings, nandiyan pa rin ito. Nandiyan pa rin. Dahil totoo, yung Senado ay tinapyasan nila yung budget ng DPWH, pero natili pa rin doon sa Bicameral Conference Committee po kasi yung mga mga insertions din. At sa totoo lang, tinaasan pa nga halimbawa doon sa proposed budget po ng MAIPIF, yung medical assistance to indigent patients, yung pong National Expenditure Program on proposed budget ay 24 billion lamang. Tapos naging 49 billion ay yung sa House version. Pero yung BICAM ay inakyat pa yan sa 51 billion. So yun yung mga naging problema din. Ken, ikaw? Opo. Siguro Tito Boy, stepping back, siguro dapat maintindihan po ng ating mga manonood kung bakit ba napakahalaga ng pagbabudget. Mahalaga yung budget dahil buwis natin yan, boto natin yan, at budget natin yan. Kaya napakahalaga na sa pinagpagura nating buwis, may makita talaga tayo ng mga social services na deserve talaga natin. Karapatan natin yun bilang mga mamamayan. Kaya bahagi po ng kung bakit siguro galit na galit yung taong bayan kasi may kita nila dun sa flood control investigations, nasabi po na yung 18 major river basin master plans would have just cost 800 to 900 billion pesos. Pero yung ginastos po at binudget over the past decade, 1.7 trillion. Gustong sabihin, kung kalahati lang pala nung binudget over the past decade ay binudget ng tama, pinanan ng tama, hindi sana nagkaroon ng matinding pinsala doon sa ating mga komunidad. Kaya naiintindihan talaga natin yung galit ng taong bayan. So, kapag tiningnan po natin yung 2026 budget, have we learned our lessons? Some lessons we've learned, sabi nga ni Kong Cheljok, old habits die hard. Kaya kapag tiningnan po natin yung kabuang 6.7 trillion peso budget for 2026, nababahala pa rin po kami, Tito Boy. Nasabi na ni Alce, yung mga pork, may 633 billion pesos worth of soft pork, hard pork, at yung third yung shadow pork or yung unprogrammed appropriations na parang naging backdoor para magkaroon pa ng pondo yung mga flood control projects or iba pang mga items na ito. Bakit nagkaganon? Bakit parang hindi tayo natuto? Bakit parang hindi natakot sa galit ng tao? Or are we angry enough for politicians to listen to us? Actually po yung isa sa, parang essentially po yung nangyari ng composition ng pork this year. Parang nag-shift lang siya. Kasi halimbawa, From what to what? From dati, more hard pork than soft pork. Ngayon, This year, more soft pork. ito yung dahilan kung bakit bumaba ang DPWH. Right. Kasi Ayun. inalis nila yung flood control projects worth more than 200 So tumaas billion. ngayon yung... Trinay din nilang i-decrease yung cost ng ibang mga project. Okay, May ganun alright. din naman. So in fairness kay Senator Win Gatchalian, who has been our partner, so we've been, sinasabi po namin sa kanila kung ano yung mga project na posibleng overpriced. Tumaas ba ang soft? So, ito po yung problema, Tito Boy. Naging triple yung soft pork from the President's budget or the National Expenditure Program. By the time it reached the Bicameral Conference Committee, it became 210 billion pesos. Coming from how much? Coming from around 70-80 billion. Okay. Halos triple. Triple, halos triple. Oo. Opo. At yun ay problema. Problema po yun, no? Kasi
So parang sinasabi na, okay, natuto kami sa 2025. Ano po, bali, 64 billion yung total lang ay ng social assistance programs sa president's budget o yung sa proposed Okay. budget. So, just to Okay, Yeah, na so, ngayon ay naging ito- over 200 billion. 210 Oo. billion. Kasi parang ang sinasabi ngayon, para lang maintindihan ng tao, uy, sensitive naman kami sa inyo. Dahil nagalit ang tao dahil sa mga flood control investigations, so binawasan namin kasi from a layman's point of view, believe kami doon. Ang taong bayan, ay, binawasan nila yung public works budget, the hard pork, ngayon inilagay nila sa ayuda. We were expecting na ang budget siguro ng 2026 will be sensitive to all these investigations, all these exposes that happened in 2025. Now you're telling me na parang nagkapalitan lang yata ito ng terminolohiya. Posible po, no? At yun po yung napakahalagang bantayan, Tito Boy. And there are even parts of soft pork that are very opaque. Meron ba kayong estimate kung magkano ang nanakaw sa 2025 budget? Ito'y maiintindihan namin, an estimate. mahirap po siyang kasi ganito po yan. Sa totoo lamang, yung although maganda na ano po, no, as parte kami nung Billion People March nung 2013 na talagang gusto natin na i-scrap yung pork, no. Pero maganda na prohibit nga ang pork barrel at that time. Pero limitado doon sa post-enactment intervention. At kasi dati po, before the PDAF, ay meron pong website kung saan ay kita kung magkano ang pondo at kung saan legislator napunta ang pamproyekto. Yan ay hard or soft, no? So, at least meron transparency at that level. So, nangyari po nung nangyari yung Supreme Court decision po sa PDAF at naging unconstitutional at naging outlaw po yung yung post-enactment intervention. Naging mas secretive. Ako makakita niyo po, wala nang paper trail. Hindi natin ma-attribute kung magkano napunta kaninong senador, kaninong congressman. This is because of the Supreme Court decision? Parang iyon po yung unintended consequence Correct. nun. Oo. Because parang nangyari po, naging nagkaroon parang naging underground. Kasi may mga behind the But am I right scenes. to hear from you that it is an unintended consequence of Yes. the Supreme Court decision? Yes. And now, nagkakaroon ngayon ng mga tulad na allocables. Nangyayari pat allocables, doon pa lamang sa National Expenditure Program ay pwede nang mag-park ng budget na pwedeng attribute dun sa legislator. Okay. So kumbaga nagkakaroon siya ng iba't ibang dimension sa ibang budget stages, no? Sa ibang stages ng budget process. Gusto ko maintindihan din ng tao yung how massive it is. Pag sinasabi mo na ang ninakaw, hindi na ngayon 7 million, 14 million, 140 million. Ang pinag-uusapan natin, trillion in 25 years. Bakit importante ang budget? Hindi lamang pag-usapan, but what is its role, in government? Ano ang importansya niyan? Yeah. Una po, I think the budget is the clearest expression of any government's development agenda. Okay. No? Hindi lang dapat natin tinitingnan kapag may sinabi yung politiko na may promise siya, may pangako siya. Kung hindi niya yan budgeted, walang mangyayari dyan. Correct. Who prepares the budget? The budget is prepared po actually by the DBCC, yung Department Budget Coordinating Committee. Binubuo po yan ng DepDev na ngayon. So NEDA, DepDev. Meron ding Office of the President na na representative doon. Nandun din po ang DBM, nandun ang DOF, no, Finance, Department of Finance, tapos po Bureau of Treasury. So- And then BSP, Bangko Sentral ng So, Pilipinas. executive, Yes in po. essence. So, sila ang nagpre-prepare niyan. Ang head niyan ay DBM ba? Basically, the Office of the President. Office of the Because President. siya ang head ng executive. Kaya may NEDA dahil may mga forecast on economy, Yes. kung ano ang mga kailangan, etc. Apo. So, they come up with the budget. Yes. Okay. Pagkatapos nila ng budget na yan, do they submit this budget to the President? Yes po. So, pagka po dun sa budget preparation stage po yan, pagkatapos na pong mai-release o ma-issue ng DBM yung budget ko, yun po yung instructions kung paano i-formulate ng mga agencies yung mga agency budget proposals, dadaan na po yun dun sa DBM para po dun sa technical budget hearings. So, dyan na po pag-uusapan, kasi meron po syempre yung
mga ahensya, meron po silang agency budget proposal. Pero syempre, yung DBM, nagtatakda po yan ng budget ceiling. Di ba? Hanggang dito lang kasi dapat ang budget nyo. Pero syempre, yung mga ahensya, meron pa yung mga over and above the budget ceiling. So pagkatapos niyan mabuo, halimbawa nabuo na, lahat na dumaan doon, yung agriculture, education, lahat-lahat ng kawani ng gobyerno, ika nga, yan ay i-prepare ngayon ng DBM at ibibigay na yun sa presidente for study or diretso na sa Kongreso. So po yung technical budget hearings, yun po yung technical committee para i-review yung budget po ng mga ahensya. Tapos may isa pa pong layer yun, tinatawag na executive review board. Yun na po yung executive review board. So yan na po yung mga officials o top-ranking officials ng DBM. So pagkatapos po niyan, i-consolidate po yun ng DBM. And then Review kung makatuwiran, tama Opo. ang mga budget na napagkasunduan. the first level Yes. first Okay. level review ng mga ang tawag po ay budget and management bureaus. Okay. Yun. Pagkatapos po nun, yun na, ERB, yung Executive Review Board, pagkatapos po nun, i-consolidate na yon, and then isasubmit na po sa President po, and sa Cabinet for approval. Ayun. At saka, I would assume na pag dumating sa presidente at saka sa cabinet, may Opo. isa na naman pagsilip at pag-aral. Yes. Opo. You wanna add something, Ken? Kapag napag-aralan na po siya, yung lalabas po sa process ng preparation stage ay yung National Expenditure Program. Yun. Yes. Papunta tayo doon NEP. sa Opo. nababasa, naririnig ho nating NEP. Yan na po Ito yan. na po yun. Yan na po yun, Ito na yung hawak ng executive ng presidente na Ibibigay sa ibibigay Congress. ngayon sa Kongreso. Tama. Okay. So, doon pa lamang sa executive, binusisi na ang pangangailangan ng gobyerno para magsilbi sa bayan. Pareho ba? Sabay ba ibibigay ito sa lower house at saka sa Senado? Sa ating pong konstitusyon kasi, pagka po revenue bills, appropriation bills po, no, ay tariff bills, kailangan mag-emanate, sabi magsimula na dinggin ng House o ng House of So, Kongreso ito, House of House of Representatives. Yes po. Tapos po, although sa practice kasi, nagkakaroon na ng parallel hearings sa Senado. Mm. Pero syempre po sa proseso, magsisimula muna yan sa sa House, no, sa Kamara. Pagkatapos po nun ay pagka nagawa na po yung lahat ng proseso doon ay makapagpapasa ng General Appropriations Bill at yun po yung officially itatransmit ng Kamara sa Senado. Okay. So, klaro lamang, ang NEP ay napupunta sa House of Representatives. Yes. So, I would assume na pagdating sa House of Representatives, binubusisi na naman ito. Yes po. Pinag-aaralan na naman ito. Opo. Correct po. Okay? Tama. Tama po. Para lang masundan tayo. Marami akong kamag-anak na nagsasabi, ano ba talagang prosesong ito? Ito na. So, pagdating sa Kongreso, ano yan? May pumupunta ba ito sa Finance Committee? Opo. Pumupunta ito. Papaliwanag na po natin. So yung sa po, sa House at saka po sa Senate, no? Meron po sa House ang tawag po diyan sa committee level ay yung Appropriations Committee. Na headed by Zaldico in the past. Yeah. Okay. Sabi So, ko, nasa APRO yan dumadating. Opo, sa APRO. And then po sa Senado, yung counterpart, ang tawag po naman ay Finance Committee. Okay. Pero bago natin pag-usapan yung finance at saka ang APRO, ang sabi mo nga, Alce, ay pagdating doon sa Kongreso, dumadating yan sa APRO, pinag-aaralan. I would assume na pinag-aaralan yung budget. O, wala pa ito dito yung mga insertions, di ba? Yes. Pinag-aaralan muna ang budget. And then they come up with, before they send it to the Senate, ang tawag doon ay General Appropriations Bill. Okay, it becomes a bill. Yes. Correct. Ito yung budget na nanggaling sa presidente, sa executive, napunta ngayon sa Kongreso, ipapasa ngayon sa Senado as the General Appropriations Bill. Ano yun? Anong nangyayari doon? Doon po sa na proseso na po na yan. So, syempre meron na po tayong dalawang kongreso. So dito muna po sa Kamara, sa House, ay syempre didinggin yan ng Appropriations Committee, yung mga individual agencies po yan. At pagkatapos po niyan ay magkakaroon ng committee report. Sandali, yung mga agencies na tinawag doon sa Yes. first step, babalik na naman sila Sa Senado, sa sa Kongreso. Kongreso naman. No? I-defend na naman nila yung I-defend kanilang naman nila budget. yung budget. Okay. Yes. So Tama po. pagkatapos noon, So, pagkatapos... napapanood kasi namin ito eh. Apo. Yung palang Yes. ibig sabihin po, noon. So, makikita niyo po yan, pagka may mga mga budget hearings, public hearings po yan. So, merong live streaming po dyan. At pwede rin naman pumunta rin, no? Personally po sa mga budget hearings po ng mga ahensya. I'm not gonna go into details, pero Yeah. now that you're Sige po. talking about it, may mga detalye. Kaya pala, may mga politiko halimbawa na pinahihirapan ang ganito. At least it appears na kinakalikot, which I think is good, no? Pero hindi mo maiiwasan
yung, I'm sorry to say this, yung utang na loob halimbawa ng isang ahensya na tinulungan ng isang politiko na mukhang nag-sponsor ng kanilang budget. Kasi may mga representatives na nagde-defend, meron naman talagang kinakalikot. That's part of the process. Am I right? Opo. Ah. Kasi meron pong yung mga vice chairpersons both ng appropriations at ng Senate Finance Finance Committee, Committee. ay may mga, ano po yan, meron po silang designated ng mga agencies na ano po nila, i-defend po nila sa plenary. Kaya po pagdating sa committee, sila po yung parang nagpe-preside. Right. Oo, sila yung nag-scrutinize ng budget. Pero pagdating po sa plenary niyan, sila na po ang magde-defend, ang maging sponsor. Oh, ang plenary, ang ibig sabihin ay Ang plenary po, yan po yung mga pangkalahatan na yan. So, Okay. diyan na po pwede mag-interpolate. Yan na yan. Yan po yung term na yan. Kaya yung iba, nakakapagkalikot o nakakapag-question ng budget kasi sila po yung nag-i-interpolate doon sa budget. naman. Okay. Ang ibig sabihin doon sa komite, Apo. sa komite, iba po yan doon sa plenaryo. Plenaryo, tama po yung yan. pangkalahatan na. Tama po yan. Sa komite, sa level, meron ka ng Meron yung chairperson, may vice chairperson, is may mga assigned, members din. assigned to, Assigned to a particular agency. ayon. Apo. Okay, so it's now clear. Tapos po ano mga nakakuha ng mga posisyon na yan ay nasa majority, syempre. No? Parang lang... Oo, parang klaro din. Parang klaro lang Walang din. minorya na Opo. na-assign. Opo. Although may mga members ng minority sa appropriations saka po sa finance committees. Okay. Pero hindi sila nakakuha ng ganung pribileyo na mag-sponsor ng budget. Mag-sponsor ng budget. Budget, Okay. yes. After that, what happens? So they send it to the Senate Finance the Senate, oo. to the Senate Finance Committee. Although ang ginagawa po nila in practice, nagkakaroon na ng parallel hearings din. Correct. Ang Senate, even wala pa yung GAB, wala pa yung General Appropriations Bill. Pero ang ginagawa nila doon, parang ano po yung briefing. Ang tawag nila doon ay briefing at hindi official na hearing dahil wala Okay. pa nga yung GAB, hindi pa na-transmit. So pagdating sa Finance Committee, Apo. anong nangyayari doon sa budget na yon? So nagkakaroon din, parang ganun din po, proseso na yon, meron ding committee. So Finance Committee po At yan. meron ding nag-sponsor na Meron senador. ding senador, no? So meron Okay. ding, nabanggit ko kanina na meron ding members yan. Merong vice chairpersons and then members. Pero yung vice chairperson, sila po yung nakakapag-defend o sponsor po ng budget. May karapatan ba ang Senado na baguhin? May karapatan ba ang Senado na barilin ang budget, ang General Appropriations Bill na ipinasa ng Kongreso sa Senado? Yes po, meron silang karapatan na revisahin o palit. Nangyayari yon? Nangyayari po yan. Kaya nagkakaroon, yung isang level po dyan, yun na nga yung bicameral conference. So, Bago tayo pumunta doon sa BICAM, yung pagpasa muna doon sa papasa muna Finance sa Committee. Senado, so pwede po nilang baguhin yan, pwede po nilang revisahin kung ano po yung pinasa na General Appropriations Bill ng Kamara. Okay. Ang dadating na version doon sa pagsasanib, ito yung BICAM po. Ayan na. Yung pagsasanib ng House of Representatives at ng Senado, anong version po ang dumadating doon? Yung galing sa Senado? So meron pong dalawang version yan. So, May Senate. yung House GAB o yung House General Appropriations Bill Okay. at saka po yung Senate version ng General Appropriations Bill. So, kumbaga po, hindi talaga gumagawa ng sariling, ng separate na version ang Senate. Kumbaga, ay kinokomenta niya o dun, Yung GAB. Yung GAB, yun po yung kanyang Okay. sinasangguni niya dun sa kanyang magiging version. So ito, yung GAB with the comments of the Senate, Yes. ito ang pinag-uusapan sa BICAM. BICAM, yeah. Pinag-uusapan nila ngayon, nagbabakbakan sila ngayon. Opo. Kung sinong mananalo, ano ang tama, sino ang dapat makakuha ng ganito. Doon nangyayari ito sa BICAM. Yes. Ang BICAM ba, lahat ng senador at lahat ng members of the House of Representatives are in attendance? Hindi po. Meron din po mga delegates po yan o mga representatives from both houses. Kadalasan po, yun po yung mga yung mga vice chairpersons na nagde-defend din ng mga budget. And then one member ng minority. Okay. Basically, the Paano yung minority mga leader. chairperson? Hindi sila kasali? Kasama yung chairperson, of course. At saka yung vice chairperson as sponsors, di ba? And then one from the And then one minority. minority. Ito yung bumubuo ngayon ng BICAM. Yes. Mula sa Senado at mula sa Kongreso. Now, this is very important to us kasi ang naririnig namin, dito, nagkakaletse-letse ang budget. Tama ba? Dito nangyayari yung mga tinatawag nilang insertions. Dito yung mga requests. Dito, does this make sense to you? Kasi po, for the longest time, ang Bicameral Conference Committee ay sarado sa publiko. So, ang nangyayari pa nga kadalasan po dyan ay first day, parang pagiging formality lang. So, first day ay merong session ng BICAM. Pero after nyan, ay
wala na pong session, tapos in some reports it's just between the chairs of the finance and the appropriations committee. Sandali, oo. Ito na yung conclave, kumbaga sa pagpili ng Santo Opo. Papa. Kasi ngayon lang talaga tayo nagkaroon ng open BICAM. Correct, At least oo. nandun lahat yung mga Yeah, delegates. but even before we go there, may nakalimutan lamang ako. Kasi may tinatawag sila na small committee sa Kongreso. Yan. Sa House of Representatives, ano naman yung small committee na yun? Yun po, yung small committee na yon ay binubuo yun ng 4 to 13 na mga delegado din, no, from the Appropriations Committee. Tapos, ang previous na practice po doon ay after ng second reading ng General Appropriations Bill sa House, ay magkakaroon ng And readings are done in the plenary. Okay. Ay magkakaroon ng opportunity itong small committee na ito na baguhin pa kung ano yung nasa loob ng General Appropriations And Bill on sa what House. basis nila babaguhin ang budget na ito? Kasi meron pong authority from the plenary. May authority from the plenary para baguhin Oo. ang like figures, halimbawa, ng budget. Sabihin, parang binibigyan na ng authority, that small committee na gawin yun. Okay, binibigay ito sa small committee. In the last Congress, and we're talking about 2024 yata, or Yeah, 20, I'm not sure, before the elections, Yeah. ang pinag-uusapan natin ng small committee dito ay Zaldico, Dalipe, Kimbo, Yes. Libanan. Yes. Ang Senado ba may version ng small committee? Kakakalam ko po wala sa Wala. Senado, no? Okay, wala. Kasi 24 lang din naman sila. Okay, so pagkatapos sa small committee, dito sa House of Representatives, Apo. pwede pa sila i-correct, ika nga, yung pagkasabi natin, no? Depending on the suggestions ng plenary, halimbawa. So, pwede pa silang mag-finalize bago nila ipadala yung GAB sa Senado. Bago mag-third reading. Bago mag-third Kasi reading. pag third reading talaga ano na lang yan eh. It's a yes or no. And It's then, almost ceremonial. ceremonial, di ba? yes. Pero ito na yung GAB na ipapadala mo ngayon sa Senado. Yes. Okay, I wanna go to your point. So, napaka-powerful ng small committee na ito. Yes, tama po yan. Oo, ito yung sinasabi ni Toby Chanco na walang minutes of the meeting. Tama po yun. Oo, Wala kaya po. hindi nila masundan kung ano ba talaga naganap, anong pinag-usapan, sino ang nasunod, saan napunta. Why do you think there were no minutes of the meeting of the small committee in Congress? Tingin ko po, kasi gusto nilang sarilihin. No, yung Meron mga lang pero detalye. nasa archives lang, hindi lang nire-release? Hindi rin po natin Because talaga that alam. should be recorded. Pero, That's public interest. yes, di ba? yes. Kasi po, syempre, dahil ang small committee ay ang authority niya nanggagaling sa plenary. And of course, supposedly kasi lahat dapat ng committee hearings ay dapat merong minutes of the meeting. Yan or sa journal sana dapat yan. Oo. So yun, dapat banggit nyo nga na dapat yan na record. Ito ba yung pinakialaman ninyo? Ito ba yung tinanong ninyo? Ito ba did you inquire about this, Ken? Yes, we wanted to And ask what kind for of an copies. answer did you get? We wanted to ask very specific questions, Tito Boy. Sino ba yung nag-insert ng mga flood Right. control projects na yun dun sa BICAM or sa small committee or whatever? Did you get answers? No. No. We don't know who inserted which projects na mahalaga for accountability o sa pananagutan ng ating mga public officials. So, walang record yung Bicameral Conference Committee. Okay. Ang composition ng small committee is determined by So it is determined by the leadership. the And of leadership, course, not the rules of Congress. Of course, the chair. No? The chair Or- of the Appropriations of the Committee. APRO. In that case, Zaldico. Yeah. Okay, so leadership and Zaldico. Pwede bang gumalaw ang APRO? Pwede bang gumalaw ang small committee na hindi alam halimbawa ng speaker? Sa katotohanan naman kasi, diba, all rules or emanate from the leadership. From the leadership. From the leadership. Eh. Aha. So parang hindi gagalaw yan ng di alam ng leadership. Ang tingin po namin, hindi talaga nawala ang small committee. Nag-iba lang ng term, ang pangalan lang po niya ngayon ay Budget Amendments Review Subcommittee. Pero ganun pa rin ang ginagawa. Although nagkaroon ng live stream, yes, pero may mga episodes din, parang BICAM lang din, na suspended yung live stream, tapos killed yung audio. Tuloy-tuloy yung Tapos, pag-uusap. Tuloy-tuloy yung pag-usap. Then pagdating sa meron ng desisyon. So merong mga episodes doon o mga punto na sarado rin sa publiko kahit na sinasabi nilang public live Hindi, stream. pangyayari, kaganapan na nagbibigay ng pagdududa sa Yes. mga observers at Yes. mga mamamayan Tama na po yan. interesado sa proseso ng budgeting. Okay, I'll go to the BICAM. Yes. So, nagtagpo na, pinadala na ang GAB, nagbigay na ng mga suggestions ang members of the Senate, tapos nagkita na yung mga representatives, di ba? May mga delegates sila doon sa BICAM. Tama po. At ipinaliwanag mo yung composition noon. Pero, sabi mo, yung first day meeting, tapos, but in practice, ang nag-uusap na lamang noon ay
the chairs of both committees, The Finance Committee and the and the the Appropriations Committee. So, doon sa panahon na yun, Zaldico, and who was the chair of the Finance Committee? I guess it's Grace po eh. Okay. Oo. Kaya pala na-mention ang pangalan ni Senator Poe. Yes. So, doon sila mag-uusap. Bakit sinasabi, nababasa namin, na itong mga katiwalian ay marami ang nangyayari doon sa BICAM? Opo. Siguro, Sige. just the amounts, Tito Boy, from 2023 to 2025, Okay. 540 billion pesos yung net insertions dito Na nagaganap during BICAM? during the BICAM. 540 billion. Yes. Yes. Ganun kalaki. Kasi From ngayon from nakikita ko na 2023 yung to logic. 2025. Bakit hindi nyo ito nakita? Ang dami ng pinagdaanan ng budget. Correct. Mula sa DBM, mula sa NEDA, yung first council na yon, hanggang napunta sa presidente, napunta sa APRO, napunta sa Kongreso, nag-defend na naman ang mga ahensya. Only for us to find out na nung nagtagpo ang Senado at ang Kongreso, meron pang 540 na insertion. Yes. Over 2023 I mean, to 2025. At nakabahala yung Tito Boy kasi dapat nga, the reason why napakabusisi nung prosesong yon ay para malaman kung nasa plano ba yan. Yes. No, is it part of this River Basin Master Plan? Part ba yan ng Flood Management Plan? No? Hindi lang pwedeng mag-insert dyan, tapos wala naman, hindi naman feasible. Wala naman dun sa planong yun. No? At saka, it cannot be a spur of the moment. Exactly. It cannot be an epiphany. It cannot be an idea that just occurred in the moment because ang habang prosesong pinagdaanan. Hindi mo Opo. pwedeng sabihin, ay, may nakalimutan pala ako. Mm. Ay, meron pala akong maidadagdag. Because it came from the executive, medyo may proseso. Pagdating sa Kongreso, pagdating sa Senado, and then sa BICAM, doon lamang, I mean, make me understand. Is this a political thing? What is this? Dapat natin tandaan na yung budget process is a political process. It is. It Yes. is. And mas nagiging talamak siya during that process. Kasi talagang hindi na siya dumadaan sa talagang tamang proseso. Walang gamit ito. Walang gamit ito. Andito di mag-technical stuff ka na lang. Na hindi At man ipagawa lang, mo na lang. Hindi man lang alam na ahensya na binibigyan na pala sila ng ganung nakalaking Tama. insertion. Tapos Or- hindi naman nila kayang Or pinaparkan ka na ng ganitong Oo, budget. or dyan po slinash yung 4-piece budget. Dyan slinash yung PhilHealth budget. Sa BICAM po yun Sa nangyari. BICAM yun, So tama. talagang the fact that it was opaque, hindi natin alam kung sino yung I like that word. You keep on using that. Opaque. Kasi end talaga Wala ka Hindi natin makikita. malalaman. Tapos papalitan nila ng ibang programang gusto nila, yung AKAP. Yun ang para Oo. pamalit dun sa binawas na 4-piece budget. And all these years, ito ang naging kaugalian Yeah. ng preparasyon at pag-execute ng budget. Yan po ang nagiging kalakaran. Yung BICAM talaga napaka-opaque na proseso. At ang tawag po nga namin dyan ay third chamber. Kasi meron siyang sariling kapangyarihan niya na hiwalay doon sa dapat ay sa House at saka sa Senate lang dapat. But they are accountable to the people. Bakit ganito? Bakit ang dami niyong nakalimutan? I mean, if you're talking about 540 billion, you're not 40 talking years. about barya Opo. na ay meron palang si serbisyong kaming hindi You know, remember agencies defended their budget doon pa lang sa executive. Dinefend muli sa Kongreso. Inaral ng Senado. Nag-BICAM, ang daming nakalimutan. Correct. And Sige. siguro po bahagi ng Tito Boy yung may kapangyarihan naman talaga yung mga kongresista na mag-amyenda ng budget. But what we're really protesting against is the secret congressional insertions. This That's why practice. you wanted the live streaming. Exactly. We wanted No, the live karapatan streaming. We wanted is there. Oo, pero dapat na pag-aralan. at huwag mo iabuso ang karapatan mo. Exactly. Dahil hindi na nangangahulugan na may karapatan kang amyendahan is giving you a blanket permission, Yes, correct. you know, to suggest to amend just because you have the right to amend. Right? Opo. Dapat, yung right to amend na yan is attached to the responsibility na, ay, oo nga pala, dumami ang tao, kaya meron nga palang, yung may katuturan. Opo. At hindi lang nga siya political process, it's also economic. It is. No? It Kasi is. dahil dyan na po papasok yung mga relationships, conflicts of interest ng mga contractor na attached sa mga Yes, politiko. oo. Tama. No, kasi yung nangyayaring insertions na yan, at naririnig po namin ito sa field, sinasuggest yan ng mga contractor. So, dun siya pinapasok Okay. para walang masyadong mag-question. Opo. No? Tsaka Dun Tita siya sa Boy, ICAM. gusto ko lang idagdag.
Dapat sa totoo lang, ang role dapat ng BICAM ay mag-ayos lang ng gusot doon sa disagreeing provisions ng House and the Senate. Magreconcile lang. O magre-reconcile lang. Kaya nga, ang sinasabi natin, nagiging third chamber siya dahil yung mga proposals ng House at saka po ng Senate ay iniiba nila, tinataas or binibigyan pala ng mas mataas o doon pa mismo nanggagaling yung mga programa na hindi part ng regular programs ng agencies. Yung AKAP po, yung Ayuda sa Kapos ang Kita program. Yan po ay hindi yan regular program ng DSWD. Yan ay lumabas lamang sa bicameral conference at that late stage of the budget Only process. because may karapatan sila mag-amyenda. Di ba? Only because They have it the is power to amend. Yeah. technically hindi mali eh. Opo. Inaabuso kasi nila yung power of the Yun, purse exactly. na sinasabi. Kasi They ang hindi ko abuse their power. maintindihan, bago dumating sa BICAM, napakaklaro, salamat for this. Hindi ko alam, dapat talaga yung disagreement ng Kongreso at ng Senado ay yun lamang ang isettle nyo. Kaya Opo, kayo right. nagkikita-kita. Yes. Hindi para ibahin ang budget. Opo. Kunwari po yung sa MAIPIF, no? O saka sa AIC. Sabi ba, sa MAIPIF po, 24 billion. Nabanggit ko kanina sa first. Oo. So 24 billion yung sa Senate, o 28 pala, 28 billion sa Senate, 49 billion yung sa House. So dapat, between those two lang dapat na amounts, dapat yung pipiliin ng BICAM na pumasa. Doon kayo magbakbakan, doon kayo magdebate. Pero Dapat 51 doon yung billion bounds. yung pinasa nila ng BICAM. Itong 2026, 2026. So, mas mataas pa dun sa both versions. Yun. So, kaya makapangyarihan yung bike. Kaya powerful talaga yung bike. Nakakakilabot. Okay. Opo. Pagkatapos ng BICAM, so nagkaintindihan na ang Senado at saka ang Kongreso. What happens now? So, pagkatapos po nito, magkakaroon ng Bicameral Conference Committee report. At pagkatapos po, pagka nagkaroon na po ng Bicameral Conference Committee report, dadaan po yan sa plenaryo ng Kamara, ng House po, tsaka ng Senado. Separately. Tapos po yan ay kanilang i-approve. No? Ayan. So pag na-approve na po yan, ay magkakaroon na ng, ng enrolled bill at yun po i-transmit po dun sa Office of the President. Kaninong version? Is this a joint effort So, ano na of po yan? the Senate and the House of Apo. Representatives? So yung pagka inaprubahan na po nila yung Bicameral Conference Committee report, so inaaprobahan na ng both houses separately na ito na yung final version ng GAB. They have that final version and then they send that to the Office of the President for his signature. Yes. Tanong lang ha, ng isang mamamayan. Does it go through another examination in the Office of the President? Yes po. Yes Meron po. pa, di ba? Meron pa po yan. Kasi, although medyo limitado na lang, pero malaki pa rin naman ang kapangyarihan ng presidente kasi meron siyang line item veto. Okay. Ibig sabihin, pwede niya po ipawalang bisa ang ilang mga provision o line item sa budget nang hindi naapektuhan yung buong budget. Okay. So, Unlike other bills po. So ang ibig sabihin nito, pag dumating sa mesa ng presidente, pag-aaralan na naman ito ng technical staff, ng presidente himself, Yes, at ng pwede presidente. niyang sabihin, ito, i-veto ko. Na Opo. nangyari ngayong taon, may i-veto ako, i-veto ako. After my vetoes, pipirmahan ko. Yes. And that becomes national budget. Yes, and that Of- becomes a law. And that becomes a law. Tandaan natin po, Tama. ang budget ay batas. Failure to come up with a budget for a certain year, ano yung nangyayari? Anong budget ang nasusunod? Sige po, yung po tinatawag na reenacted budget. Yes. Ibig sabihin, yung mismong pinasa na budget nung nakaraan na taon, yun po ang muna yung muna po ang gagamitin for the subsequent year habang hindi pa nagkakaroon ng resolusyon ng House or Senate na makapag-come up sila ng General Appropriations Bill. Pero pag natatapos naman, pag nagkakasundo-sundo, nagtitake effect yung budget ng susunod na taon. Okay. So, klaro na, maraming salamat. Punta tayo sa ilang mga terminolohiya. Okay. Isa-isahin natin. Ano ang unprogrammed funds? Yeah. Yung unprogrammed appropriations po, Ayun. Kaya UA siya. UA. Appropriations. Ito po yung mga parts ng budget na para mabigyan mo siya ng pondo, kailangang ma-exceed muna ng gobyerno yung revenue target niya. No? Dapat malampasan muna yung buwis, yung Okay. etc. Can we be targets. more specific? Halimbawa, ang target ng gobyerno ay kumita ng 100 pesos. Okay. Okay. Ang gobyerno, dahil sa maganda ang kanyang ginawa, kumita ang BIR, kumita ang Bureau of Customs, kumita ang PAGCOR, at kumita at naging 180,000. So may sobrang 80,000. So itong 80,000 ay nakalaan para sa Pwede nilang i-release to the unprogrammed appropriations. Ayun. Doon lang po pwedeng i-release.
Pagkatapos nun, so, di ba merong 80,000? So, pwede na siyang ilagay doon sa mga tinatawag nilang unprogrammed appropriations. Yung nangyayari po in the previous years, that's why it became very controversial. Naglagay ng ibang mga projects under unprogrammed appropriations na mga flood control projects din. Okay. So, naglagay doon, no? And, di ba po, nasabi ko sa inyo, dapat yung kabuang target na 100,000 in our example, dapat yun yung ma-exceed. Dapat yun yung malampasan. Pero, yung ginagawa po nila in the previous years, parang nag-cherry pick sila. Gustong sabihin, ito lang, one item, dividends of government corporations, lumampas siya than the target. Ngayon, pwede nang mag-release. Hindi yung total. Hindi yung total. But in fact, in the Araulio decision, ito yung pork barrel decision, sinabi na ng Korte Suprema na dapat yung kabuuang budget, Ang titingnan. yung kabuuang kita, revenue program. yung kabuuang revenue program yung dapat ma-exceed. Okay. So Tanong, yun po. sa pagkaunawa ko ngayon sa inyong paliwanag, paano ka magkakaroon ng unprogrammed appropriations kung umpisa pa lamang ng taon at wala ka pang sobra sa kita? Hindi ka pa kumikita eh. Exactly. So, bakit meron ng, sa budget may unprogrammed appropriations? Opo, may 243 billion. Oo. 243 billion, tapos may vinito yung Pangulo na 92. Okay, so so 150 na lang. 92 151 Magkano na lamang? So, 151. 151. Paano ka magkakaroon ng 151 wala ka pang kinikita? Opo. So, mahalaga nga siyang maklarify, no? And in fact, may mga grupo po na i-challenge yung even mismong existence ng unprogrammed Kasi ang pwedeng appropriation. kasagutan doon ay, hindi, pag may kumita, at least ready na kami kung saan namin ilalagay. I mean, correct. I understand Pwede that. naman. But that has to be clear na pwede nyo lamang galawin yung kita ng pangkabuuan. Yan, dapat lumampas siya doon sa target Hindi na yung kabuuan. halimbawa isang departamento, ang target niya ay kumita siya, lumampas siya ng 2 million, ay ito pwede na natin gamitin Yan. kasi lumampas. Hindi What? hindi yun Hindi pwede. dapat ganon. Hindi pwede. Sinabi na ng Korte Suprema, bawal yan. Pero ginawa nila yun in the previous years. And again, ang natutunan ko ngayon, only the executive, only the president can approve the president. release Apo. of unprogrammed appropriations. The Tito Boy, President and the may share Secretary lang, of Budget. may share lang din ako, Tito Boy. Actually, sa totoo lang, yung actual revenues as exceeded target po, no, between 2020, specifically 2020 to 2024. Pero ang problema, ito pong 2023 at saka 2024, nag-exceed sila ng yung UA releases, yung releases po doon sa program appropriations, nag-exceed po yun doon sa net revenue increase. So, kumbaga, dapat, alam 2024, 149 billion po yung excess, pero nag-release sila ng 255 billion. Hindi naman yata tama yun. Yun, Saan kinuha nila yung excess noong excess? Correct. Opo. Kaya nga po question mark yun. Saan Hindi nila po nakuha natin- yun? Oo. Ito kasi po, ginawa natin, tinignan natin yung Bureau of Treasury Cash Operations Report at saka po yung report ng Statement of Allotment Releases ng DBM. Baka naman pinag-compare nangutang lang tayo natin. para lamang mapunuan. Basically, ano siya 297 billion between 2023 and 2024 na yung UA releases ay nag-exceed dun sa net revenue. Tinanggal po natin dito yung foreign assisted projects So doon pa rin nag-exceed pa din siya. So, hindi mo isinali dito sa usaping ito ay yung foreign Opo, kasi funded may projects. iba naman kasi ang source of funding po nito. Opo. Okay. Pero ganun pa din, ang bagit lang natin is hindi nila sinunod yung dapat nakalagay sa ating Supreme Court ruling na dapat ma-satisfy muna yung excess na revenue vis-a-vis the target, original target. Tama. Pero ang halimbawa, in a language that you and I will understand, Opo. ang excess ay 10 piso. Opo. Nag-release sila ng 25 pesos. Saan nanggaling kinuha yung 15 Kaya nga, pesos? question mark po yun. Hindi po Oo. natin They have to answer to that. Dahil alam ko hindi natin pwede mapag-usapan ng lahat, pero maraming bagay ang naklaro. Bakit talamak ang nakawan sa DPWH? Paano nangyayari ito? Kasi po, yung inaaral po namin, no, yung insertions ng Department of Public Works and Ano ang Highways. ibig sabihin ng insertion, Ken? Yung insertion po ay isang programa na in-insert during the any point in the congressional cycle. So Either even sa small committee sa o House, kaya or sa Senate, APRO. or sa BICAM, Okay. ganun. And most of these insertions, the past years, have happened in the BICAM.
no, sa Bicameral Conference Committee po Itong nangyari. insertion has been demonized as a word. Yes. Pero may mga nagsasabing experts na legal naman ito eh. Correct. Okay. As we mentioned a while ago, Congress has the power of the purse. Correct. Pero yung mahalagang panawagan sa kanila, don't abuse that power. Yes. And the second thing is, buksan natin yung proseso para malaman ng tao kung sino yung nag-amend, kung sino yung Transparent nag-insert. dapat. Opo, Tama which po. has been an issue in the past. So, yung pinakamalaking source dati was the opaque congressional insertions in the Bicameral Conference Committee. In the Bicam. Ano Yun yan? talaga. In the language again that we will understand. Ano na, ito yung mga tipong, ay kailangan ko pa ng maraming kalsada, kailangan ko ng tulay dito, dagdagan mo ako dito. Pa-insert naman dyan. Parang At meron ganyan. pa yan eh. Maraming mutante, halimbawa, ang isang region, humiling ng ganito. Ito yung Tama po. Yan po, political yan po yun. process na ito. Opo, Yan Okay. po yun. Or ito ang Yan. nagbigay sa akin ng boto, kailangan pakinggan natin. Opo. Kasi vote-rich ang area na ito. I mean, my words, no? Or dyan nakaupo yung committee Ganito. chairs. Alright. So, Tsaka Or- po minsan yung nangyayari dyan, hindi na dumadaan sa committee or sa plenary hearings. Bulong lang. Sabihin, pag bulong, yung legislator o yung member ng House or Senate ay bubulong dun sa chairman na ito yung gusto ko. And you don't have to defend that You don't in have the to defend. plenary or in Yes. the committee level anymore. Papasok na lang yan bigla doon na sa final na o sa Ganun pala yun. appropriations Okay. bill o kaya sa Senate version. Alright. So, napakaraming projects po na ganyan yung nangyari. No? Kaya talagang dapat magalit yung... Talagang galit na Kasi galit kung tayo. legal naman at logical at makatao ang iyong insertion na talagang tunay ang pangangailangan na talagang nakaligtaan lamang or, nag-miscalculate ka. Opo. I think the spirit of this whole principle is that gives you allowance to improve your budget. Yes. Correct, Pero ang correct. nangyayari nga, sa pagkakaintindi natin, dito lahat nangyayari ang kalokohan. Opo. Dapat po kung kasi may good insertion, no? So, dapat po yan ay transparent and on record. Tama. Sasabihin ng kongresista o senador, ito yung in-insert ko, at itong basehan ko kung bakit. Ito ang dahilan. Based on need dapat. Opo, opo. Based on evidence. Para alam natin kung sino ang accountable. Transparency and accountability. Right. Oo. Opo. Tama. And yun nga po so over that, kumbaga 20 years po yung inaral namin of the DPWH budget. The budget of the DPWH has increased 20 times over the past 20 I read that, years. yeah. Napakalaki na ng DPWH budget ngayon. And yung flood control, sadly, drop in the bucket lang po siya. No? Yung pinakamalalaking insertions were really in the sub-program of the DPWH called the Convergence and Special Support Programs. No, ito po yung nag-converge yung dalawang ahensya, nag-collaborate sila. Halimbawa, tourism roads leading to a tourism site or leading to an airport or leading to a seaport. Yun yung dapat tinutuunan ng pansin. Sandali, medyo masakit pakinggan yung flood control corruption, yung nanakaw sa bayan na pera mula sa flood control is a drop in the bucket. Yes. What kind of money are you talking about here? I think in my last estimate, anything between 600 to 800 billion pesos po ito. At may investigasyon na dito sa area na ito? So, yun po yung tinatry naming i-push to the then Independent Commission on Infrastructure na tingnan din ito. May nais kang idagdag, Alce? Opo. Pero yun nga po yung problema, yung CSS po, yung Convergence and Special Support Program. Although 500 billion siya nitong 2025 budget, nanatili pa din na 240 billion for 2026 compared to the NEP o yung proposed budget po na 167. So meron pa rin nilagay ang BICAM na insertion dito sa CSSP budget na ito. Sabi doon sa Congressional Policy and Budget Research Department na budget briefer, prone po talaga sa duplication ang Convergence and Special Support Program. Kasi halimbawa, meron na po kasi tayo na yung flood management program na regular program ng DPWH. Pero dito sa CSSP, meron pang flood mitigation structures. Kaya po makikita nyo po, over the years, talagang dito po talaga makikita yung talagang sobrang laking insertions compared to the other regular programs of the DPWH. Okay. Ang lawak, nakaka-overwhelm. Kaya ganun palang reaksyon, ang dami-dami kong papel na binasa. At the end, parang may naiintindihan ba ako dito? Kasi maganda yung ginagawa ng inyong mga grupo, napakaganda. Dahil it can be the start of something. Hindi ko alam kung ano ito, pero nasa kalagitnaan tayo ng realidad, ang hirap ng buhay, natural disasters, an international audience that is extremely harsh.
in the context of criticism. Okay, I know you're doing what you're doing to the best you can, and I think you are on the right path. Pero let me talk about macro concerns. You have the same players. When you talk about political patronage, huwag na natin i-deny, it's still there. Still there. You know, you have a system that has been there. May budget ka raw, ito yung mga haka-haka. Pag-release pa lamang, meron ng bawas. Doon sa susunod na opisina, may bawas. Lahat may kaugalian eh. Pag hindi mo raw tinanggap, mapupuntahan. Kaya pagdating sa ground, ang natitira na lamang ay 30% or 40%. Ang iba pa nga ay ghost projects. Yes. You know? And then, you have the culture. Yung naging kultura na. Kaya ako yung sinabi, tama, involved ang NGOs at ang simbahan. Kasi tayo, may mga kaugalian din tayong, okay na sa akin kasi mabait naman siya eh. Kahit nagnanakaw, kahit yumaman galing sa wala, dapat nga yan, lahat ipa-lifestyle check eh. Kasi, napakaklaro, no? Yung pagbabago ng buhay in the last 20 years, 10 years, etc. But for as long as that culture is there na parang we become so forgiving and we forget sometimes, hindi lang sometimes, pero who remembers everything in the past? Diba? Right. So you're talking about a deeply embedded culture of, I don't know what it is, pero parang, ano naman eh, wag lang masyado. Pwede ka naman magnakaw, pero i-manage mo naman. Pwede na yung 10% na parang naging ganito na talaga tayo. And then, you have a system na pag lumabas ka sa sistema, ikaw ang masama. Hindi ka marunong makisama. Ang pangit mong kaibigan. Di ba? I mean, hindi nga 10% eh, 5% na nga lang, nagre-reklamo ka pa. And then you have the actors. You have the dynasties. You have the political patronage that we're talking about. I mean, given all these factors, ako bilang mamamayan, ang tanong ko, ano bang gagawin ko? What do I do? Umiyak? Mag-alsabalutan at magtrabaho na lang somewhere? Mag-aklas? What do I do? At saka yung galit Opo. na sana hindi makalimutan. Ayoko magandahin ng 2028 para sa akin. I don't want to wait for 2028 to validate my feelings because what we're watching right now is wrong. Ang pagbabagong ito ay kailangan pagtulong-tulungan. Kung hindi, patuloy tayong nanakawan hanggat wala nang matitira sa atin. But we need to work together and pray together. Maraming salamat. Maraming God Salamat, bless us Tito Boy. all. Thank you. Mabuhay tayo. buhay po. Boy din po. Thank you, Tito. Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap.